Malakas ang tibok ng dibdib ni Punggay, bawat pintig ay tila tambol ng digmaan na umaalingaw-ngaw sa paligid. Ang biglaang pagdating ni Tanggol ay nagdulot ng matinding pangamba, ngunit ang kanyang mga salita ay mas mabigat pa kaysa bala. "Hindi ako narito para saktan ka," malamig na wika ni Tanggol, ang ngiti naglaho at napalitan ng matalim na titig. "Narito ako upang ibunyag ang isang lihim na hindi mo pa alam." Naging mabigat ang hangin, bumigat ang katahimikan na parang unos. Lalong humigpit ang hawak ni Punggay sa gatilyo. Nag-aalab ang takot at galit sa kanyang loob. Alam niyang anumang sasabihin ni Tanggol ay magbabago ng lahat. Sa sandaling iyon, sumulpot si Hector. Nagliliyab ang mga mata sa paghihiganti, bawat galaw ay puno ng pagtataksil. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril, nagkalat ang sigaw sa lansangan, at ang alikabok at bubog ay bumalot sa paligid. Bagaman tinaguri ang kriminal, tumindig si Tanggol bilang panangga. "Hector, hindi mo siya mahahawakan habang ako'y naririto." Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Bawat putok ay naging sagisag ng pagtutol. Yumanig ang buong kapitbahayan sa kanilang sagupaan. Mga putok, yabag, at sigaw na naghalo sa kaguluhan. Nabuwal si Punggay sa lupa. Ramdam ang malamig na anino ng kamatayan sa kanyang leeg. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang baril. Ang isip ay naguguluhan. Sino ang tunay na kaaway at sino ang kakampi? Sa liwanag ng apoy, lumitaw ang dalawang mukha. Si Hector, ang dating pinagkatiwalaan ngunit nagtaksil. At si Tanggol, ang dating kaaway na ngayoy nagiging tagapagtanggol. Dumating ang mga kasamahan ni Punggay, malakas ang tinig. "Punggay, huwag kang susuko." Bumalik ang lakas sa kanyang loob, ngunit sa usok ay lumitaw ang mas madilim na katotohanan. May ugnayan si Hector sa pamilya ni Tanggol. Ang nakaraan ay muling bumalik, ginugulo ang kasalukuyan. Mula sa anino, lumabas si Don Julio, ang tinig ay mabigat at puno ng hiwaga. "Wala pa kayong alam. Sa huli, lahat ng katotohanan ay mabubunyag. Ang inyong pamilya, ang inyong katapatan, at ang mga lihim na inyong itinago." Napatigil si Punggay, si Tanggol, at si Hector. Takot at pagkagulat ang bumalot sa kanilang mga mata. Hindi na ito simpleng laban-laban sa mga kriminal. Ito'y digmaan laban sa pagtataksil na nakatago sa kanilang sariling pagkatao. Lumubha ang bigat ng hangin, parang unos na dumadagundong. Naunawaan ni Punggay na hindi na siya maaaring lumaban ng mag-isa. Sa matatag na pasya, pinili niyang tumayo sa tabi ni Tanggol, kahit alam niyang ang kanilang marupok na alyansa ay maaaring mas mapanganib kaysa sa anumang kaaway. Bawat putok, bawat hakbang ay nagbubunyag ng bagong lihim. Pinabago ang mundo sa paligid niya tungo sa gubat ng takot, paghihiganti, at sirang tiwala. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naunawaan ni Punggay, ang laban para sa hustisya ay nagsisimula pa lamang. Ang tunay na panganib ay hindi nasa labas, kundi nasa piling ng mga taong kanyang pinagkatiwalaan. Sa sandaling iyon, ang pagdating ni Tanggol ay naging kakaibang sagisag, kombinasyon ng pasasalamat at dangal. Ngunit kasabay nito'y babala ng mas malaking digmaan na paparating, kung saan bawat ugnayan, bawat lihim, at bawat katapatan ay susubukin hanggang sa huling sandali. Nag-alab ang kanyang galit. Hawak ang baril, sumigaw siya. "Bakit ka narito? Akala mo ba nakalimutan ko ang iyong pagtataksil?" Ang kanyang tinig ay nagdala ng bigat ng puot at sugatang tiwala. Matatag ang malamig na mga mata ni Tanggol, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit mabigat na may nakatagong puwersa. "Hindi ako narito para makipaglaban, Punggay. Narito ako upang magpasalamat." Ngunit bawat salita ay may dalang hiwaga, bawat pantig ay anino ng isang bagay na hindi binabanggit. Biglang bumasag ang katahimikan,
Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Nagkadurog-durog ang pader. Dumaan ang bala sa tabi ni Tanggol. "Hindi mo ako malilinlang?" sigaw ni Punggay. "Alam kong may itinatago ka." Kasunod nito, narinig ang ugong ng mga makina, mga yabag sa labas. Sa bintana, lumitaw ang mga aninong nakaitim, dahan-dahang sumusulong na may dalang pananakot. Bumaba ang tinig ni Tanggol, puno ng babala. "Punggay, hindi ka nag-iisa. May mas malaking puwersang papasok." Nalusaw ang higpit ng kanyang daliri sa gatilyo. Kumawala ang takot sa kanyang mga mata habang papalapit ang mga armadong lalaki. Mabilis ang tinig ni Tanggol, puno ng apurahan. "Kailangan nating lumaban ng magkasama kung nais nating mabuhay." Sa sandaling iyon, nagbago ang kanilang ugnayan. Mula sa galit at kawalan ng tiwala, sumibol ang marupok na alyansa, isang ugnayang magdadala sa kanila sa mas malalim na dilim, kung saan nagiging isa ang katotohanan at kasinungalingan. Ngunit ang tinig ni Tanggol ay may kasamang malamig na banta. "Kung nakikita mo akong kaaway, gayon din ang tingin ko sa iyo." Umalingaw-ngaw ang mga salita sa gabi, mabigat at nakakatakot. Nag-aalab ang dibdib ni Punggay sa galit at takot. Nakatutok ang kanyang daliri sa gatilyo, ngunit natakpan ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata. Sa paligid nila, apoy, alikabok, at mga aninong walang mukha ang lalong lumapit. Nagpatuloy ang putukan at sigawan sa loob ng bahay. Bawat sandali ay lalong nagpalala ng tensyon. Bawat hakbang ay nagbubunyag ng katotohanan. Hindi na sila ligtas. Parehong naunawaan ni Tanggol at Punggay, hindi na ito karaniwang labanan. Ito'y digmaan na nakapulupot sa pagtataksil ng nakaraan, mga lihim na matagal nang nakabaon, at isang puwersang matagal nang nagkukubli sa dilim. Naging masikip ang hangin, mabigat sa usok at pagtataksil. Mabilis ang tibok ng puso ni Punggay habang umuukit sa kanyang kaluluwa ang huling salita ni Tanggol. "Kung nakikita mo akong kaaway, gayon din ang tingin ko sa iyo." Ang deklarasyong iyon ay naging sumpa na hindi na mababawi. Wala ng pag-urong, wala ng pag-aalinlangan. Mula sa sandaling iyon, sina Punggay at Tanggol ay hindi na marupok na magkaalyado. Sila ay naging magkaaway. Sa ilalim ng anino ng kanilang pagkakaaway, nagsimula ang isang bagong kabanata. Isang digmaan na hindi lamang tungkol sa mga sandata, kundi pati sa katotohanan, katapatan, at panlililang. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa loob ng bahay. Bumasag ang katahimikan sa mga sigaw at yumanig ang mga pader sa bawat pagsabog. Ang mundo sa paligid nila ay gumuho sa gitna ng kaguluhan. Hindi ito karaniwang labanan. Ito'y digmaan na hinabi ng mga pagtataksil ng nakaraan, mga lihim na matagal nang nakabaon, at isang puwersang matagal nang nagkukubli sa dilim. Nanginginig ang mga kamay ni Punggay habang mahigpit na hawak ang isang sikretong dosye. Ang nilalaman nito ay nagpasakit sa kanyang mga mata, mga sabwatan ng gobyerno, katiwalian sa pulisya, at mga planong gerilya na kayang wasakin ang buong lungsod. At doon, malinaw na nakasulat ang pangalan ni Tanggol. Nanikip ang kanyang dibdib. Siya ba talaga ang kaaway? O may mas malaki pa siyang pinoprotektahan? Sandaling huminto si Tanggol sa gitna ng labanan. Napansin ang pagkagulat sa mga mata ni Punggay. Matatag ang kanyang tinig, halos makatao. "Hindi ito ang buong katotohanan. Kung tatawagin mo akong kaaway, hindi lang buhay mo ang nakataya, pati ang lahat ng nasa paligid mo." Ang kanyang mga salita ay may halong galit at kakaibang sangkatauhan. Sumisigaw ang tungkulin ni Punggay na arestuhin siya. Ngunit bumulong ang kanyang mga instinct ng isang nakatagong layunin, na kahit nasa maling landas, maaaring pinangangalagaan ni Tanggol ang isang katotohanang napakadelikado para balewalain. Biglang umalingaw-ngaw ang ugong ng mga makina sa labas. Sumugod ang mga aninong nakaitim,
armado at walang awa. Muling sumabog ang putukan. Yumanig ang mga pader. Parehong naunawaan ni Punggay at Tanggol. Hindi na ito kanilang personal na digmaan. Isa itong unos na isinilang mula sa pagtataksil, mga lihim, at isang puwersang matagal nang naghintay sa dilim. At sa gitna ng unos, isang katotohanan ng lumitaw. Kailangan nilang magsama o tuluyang masisira ng magkahiwalay. Ngunit nanatili ang sumpa ni Tanggol, mabigat na parang bakal. Kung nakikita mo akong kaaway, gayon din ang tingin ko sa iyo. Ang pangakong iyon ay nagtatak ng kanilang kapalaran. Binago ang kawalan ng tiwala tungo sa isang digmaan na susubok sa bawat ugnayan, bawat lihim at bawat marupok na linya sa pagitan ng katotohanan at pagtataksil. Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Malakas ang tibok ng dibdib ni Punggay, bawat pintig ay tila tambol ng digmaan na umaalingaw-ngaw sa paligid. Ang biglaang pagdating ni Tanggol ay nagdulot ng matinding pangamba, ngunit ang kanyang mga salita ay mas mabigat pa kaysa bala. Hindi ako narito para saktan ka, malamig na wika ni Tanggol. Ang ngiti naglaho at napalitan ng matalim na titig. Narito ako upang ibunyag ang isang lihim na hindi mo pa alam. Naging mabigat ang hangin, bumigat ang katahimikan na parang unos. Lalong humigpit ang hawak ni Punggay sa gatilyo. Nag-aalab ang takot at galit sa kanyang loob. Alam niyang anumang sasabihin ni Tanggol ay magbabago ng lahat. Sa sandaling iyon, sumulpot si Hector. Nagliliyab ang mga mata sa paghihiganti. Bawat galaw ay puno ng pagtataksil. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril, nagkalat ang sigaw sa lansangan, at ang alikabok at bubog ay bumalot sa paligid. Bagaman tinaguri ang kriminal, tumindig si Tanggol bilang panangga. Hector, hindi mo siya mahahawakan habang ako'y naririto. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Bawat putok ay naging sagisag ng pagtutol. Yumanig ang buong kapitbahayan sa kanilang sagupaan. Mga putok, yabag, at sigaw na naghalo sa kaguluhan. Nabuwal si Punggay sa lupa. Ramdam ang malamig na anino ng kamatayan sa kanyang leeg. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang baril. Ang isip ay naguguluhan. Sino ang tunay na kaaway at sino ang kakampi? Sa liwanag ng apoy, lumitaw ang dalawang mukha. Si Hector, ang dating pinagkatiwalaan ngunit nagtaksil. At si Tanggol, ang dating kaaway na ngayoy nagiging tagapagtanggol. Dumating ang mga kasamahan ni Punggay, malakas ang tinig. Punggay, huwag kang susuko. Bumalik ang lakas sa kanyang loob. Ngunit sa usok ay lumitaw ang mas madilim na katotohanan. May ugnayan si Hector sa pamilya ni Tanggol. Ang nakaraan ay muling bumalik, ginugulo ang kasalukuyan. Mula sa anino, lumabas si Don Julio, ang tinig ay mabigat at puno ng hiwaga. Wala pa kayong alam. Sa huli, lahat ng katotohanan ay mabubunyag. Ang inyong pamilya, ang inyong katapatan, at ang mga lihim na inyong itinago. Napatigil si Punggay, si Tanggol, at si Hector. Takot at pagkagulat ang bumalot sa kanilang mga mata. Hindi na ito simpleng laban-laban sa mga kriminal. Ito'y digmaan laban sa pagtataksil na nakatago sa kanilang sariling pagkatao. Lumubha ang bigat ng hangin, parang unos na dumadagundong. Naunawaan ni Punggay na hindi na siya maaaring lumaban ng mag-isa. Sa matatag na pasya, pinili niyang tumayo sa tabi ni Tanggol, kahit alam niyang ang kanilang marupok na alyansa ay maaaring mas mapanganib kaysa sa anumang kaaway. Bawat putok, bawat hakbang ay nagbubunyag ng bagong lihim. Pinabago ang mundo sa paligid niya tungo sa gubat ng takot, paghihiganti at sirang tiwala. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naunawaan ni Punggay ang laban para sa hustisya ay nagsisimula pa lamang. Ang tunay na panganib
ay hindi nasa labas, kundi nasa piling ng mga taong kanyang pinagkatiwalaan. Sa sandaling iyon, ang pagdating ni Tanggol ay naging kakaibang sagisag, kombinasyon ng pasasalamat at dangal. Ngunit kasabay nito'y babala ng mas malaking digmaan na paparating, kung saan bawat ugnayan, bawat lihim, at bawat katapatan ay susubukin hanggang sa huling sandali. Nag-alab ang kanyang galit. Hawak ang baril, sumigaw siya. Bakit ka narito? Akala mo ba nakalimutan ko ang iyong pagtataksil? Ang kanyang tinig ay nagdala ng bigat ng puot at sugatang tiwala. Matatag ang malamig na mga mata ni Tanggol, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit mabigat na may nakatagong puwersa. Hindi ako narito para makipaglaban, Punggay. Narito ako upang magpasalamat. Ngunit bawat salita ay may dalang hiwaga, bawat pantig ay anino ng isang bagay na hindi binabanggit. Biglang bumasag ang katahimikan, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Nagkadurog-durog ang pader. Dumaan ang bala sa tabi ni Tanggol. Hindi mo ako malilinlang? Sigaw ni Punggay. Alam kong may itinatago ka. Kasunod nito, narinig ang ugong ng mga makina, mga yabag sa labas. Sa bintana, lumitaw ang mga aninong nakaitim, dahan-dahang sumusulong na may dalang pananakot. Bumaba ang tinig ni Tanggol, puno ng babala. Punggay, hindi ka nag-iisa. May mas malaking puwersang papasok. Nalusaw ang higpit ng kanyang daliri sa gatilyo. Kumawala ang takot sa kanyang mga mata habang papalapit ang mga armadong lalaki. Mabilis ang tinig ni Tanggol, puno ng apurahan. Kailangan nating lumaban ng magkasama kung nais nating mabuhay. Sa sandaling iyon, nagbago ang kanilang ugnayan. Mula sa galit at kawalan ng tiwala, sumibol ang marupok na alyansa, isang ugnayang magdadala sa kanila sa mas malalim na dilim, kung saan nagiging isa ang katotohanan at kasinungalingan. Ngunit ang tinig ni Tanggol ay may kasamang malamig na banta. Kung nakikita mo akong kaaway, gayon din ang tingin ko sa iyo. Umalingaw-ngaw ang mga salita sa gabi, mabigat at nakakatakot. Nag-aalab ang dibdib ni Punggay sa galit at takot. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay. Namangha ang mga mata ng mga nakamasid, hindi makapaniwala sa biglang paglitaw ng isang hindi inaasahang katotohanan. Habang nakatutok ang lahat kay Tanggol at Santino, isang anino ang nanatili sa likod ng poste. Mabagal ngunit makapangyarihan ang bawat hakbang, dala ang bigat ng isang nakatagong plano. Lalong bumigat ang hangin, ang katahimikan ay umalingaw-ngaw na para bang maririnig ang tibok ng kanilang mga puso. Sugatan ngunit determinado, tumugod si Miguelito sa dilim. Ngunit isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Tumama ang bala sa poste, isang nakakatakot na paalala na mas malaki pang panganib ang nakapaligid sa kanila. Pagod ngunit mapagbantay, sinuyod ni Tanggol ang paligid. Nagliliyab ang kanyang mga mata sa matinding paninindigan, alam niyang malayo pa sa pagtatapos ang laban. Bawat hakbang ay lalong nagpalala ng tensyon. Bawat sandali ay nagpalalim ng hiwaga. Sa paligid nila, umalingaw-ngaw ang koro ng sigaw, takot at galit. Isang perpektong unos ng aksyon, damdamin at suspense. Sa sandaling iyon, sumigaw si Punggay. Nanginginig ngunit matapang ang tinig. Lumabas na sila. Kailangan nating lumaban o mawawala ang lahat. Ang kanyang mga salita ay may halong takot at tapang. Umalingaw-ngaw sa gitna ng kaguluhan. Ngunit sa ilalim ng sagupaan, unti-unting nabubunyag ang mas madilim na lihim. Isang puwersang mas nakakatakot kaysa kay Tanggol, Santino o Miguelito. Isang kapangyarihang naghahangad ng hustisya, ngunit sa paraang hindi kayang isipin ng sinuman. Bawat karakter ay nakatayo ngayon sa gilid ng panganib. Lumalaban sila hindi lamang para sa sarili,
kundi para sa dangal ng pamilya, mga nakatagong dugo at laban sa pagtataksil. Ang paparating na digmaan ay hindi lamang lalabanin ng mga sandata. Ito'y magiging labanan ng damdamin, ng tiwala, ng pag-ibig, isang digmaan na susubok sa kanila sa pinakamahirap na paraan na maiisip.